Kaya naengganyo ako na mag-order sa kanya dahil magaganda nga talaga yung mga design. Parang kotse. Kotse. Matatapos na yung unit, sabi niya. Tapos bandang uli, nagbago na naman. Kaya naniniwala ako na parang niloloko na niya ako. Ano gawa mo? Bakit hindi nagkaroon ng update dito si Sir Nicolas? O may nasimulan na pala. Bakit umabot sa punto na lang na i-refund? Yung mismong paggagawa mo ba ng mga sidecar ay meron din business permit? Meron po. Pero nung tumawag kami sa mismong business permit and licensing office, sabi daw wala. Bali ano po, naglalakad pa lang po siya. Sir Raymond, medyo tumatagilid ang usapan mo dito ah. Gawan mo ng paraan na sa iyo ang problema, ayusin mo. Hindi mo dapat pinaantay ang mga customer mo. Ako po ay lumapit kay Sir Bentol po para idulog ko yung aking problema sa pagbili ko sa sidecar ko. Dahil yung vlogger na kilala ko po sa YouTube, lagi ko naman siyang pinapanood kasi naengganyo ako na bumili kasi ang ganda ng mga sidecar niyang gawa. Ako ay nakapagbayad na ng 25K, pero ang usapan namin ay 6 months para gawin yon, pero hanggang ngayon po ay wala pa rin. Siya naman nangangako na i-deliver niya, pero hanggang ngayon wala pa rin. Total, wala ka naman nagawang sidecar yata, ibalik mo na lang kako yung 25K ko. Sana may balik na lang po yung 25K kasi para maibili ko rin ng ibang sidecar na lang at pangkabuhayan ko yun, yun ang hanap buhay ko. Paano nyo naman nakilala tong si Raymond Works? Paano nyo po nakilala at ano ba itong kinokontent na itong vlogger na to? Nakita ko kasi Sir sa YouTube na biglang nakita ko doon yung Raymond Works. Oo. Nakita ko magaganda yung mga gawa nila. Tapos taga Norte rin ako dati. Kaya naengganyo ako na mag-order sa kanya nung umuwi kami ng Ilocos. Dahil magaganda nga talaga yung mga design. Parang kotse. Kotse? Oo. Pagdating ko doon sa shop niya, nakita ko yung sample. Sabi ko, ito pwede nang bilhin. Kaya nag-down payment agad ako ng 15,000. Hindi ka ba nagfa-follow up sa kanya sa chat na, syempre 6 months yan hindi naman agad-agad Tanungin mo man lang siya, ano nang development sa pinagawa ko sa'yo? Nag-follow up din ako, sir. Ano Kaya lang sabi niya, matatapos na ngayong, sabi nung January. Pero walang picture yan. So parang pausog ng pausog yung January 10 to 13, matatapos na yung unit, sabi niya. Tapos bandang uli, nagbago na naman. Kaya naniniwala ako na parang niloloko na niya ako. Pero matanong ko lang sa'yo, bakit kinakailangan mo padayuhin na Ilocos? Bakit hindi na lang dun sa may lugar mo na sa Bulacan? Anong kakaiba doon sa, or na-attract ka? Bakit ka napunta doon? Kasi doon sa ganda ng sidecar sa ganda ng sidecar. Sa kanya mo lang nakita. Nagtiwala ka. Dati na rin akong umorder, sir, dati sa ibang nagagawa, 2016, na i-deliver naman. Kaya nakapag-order ka na dito noon? sa ibang gumagawa, kay Davidson. Iba naman, hindi itong Raymond? Hindi siya. Okay. Kaya naniniwala naman ako na, siyempre, doon sa mga napapanood ko sa vlog niya, nandiyan pa ka nagpapadeliver siya ng Pampanga, Batangas, nakita ko Ibig sabihin, legit. Kaya naniniwala ko, nagtiwala lang talaga ako. So, first time, hindi ka pa nagpapagawa ever kay Raymond, tama? Hindi pa po. So, unang beses pa lang, nabigo na Oo, nabigo agad. Disappoint ka agad. Sayang. So, siguro, diretso na tayo. Kausapin na natin itong si Raymond Muela on the line, yung vlogger daw na gumagawa ng sidecar. Magandang umaga po, Sir Raymond. Magandang umaga rin po. Sir, ano ang nangyari dito sa case ni Sir Nicolas? Kung saan nagpagawa daw siya ng sidecar sa inyo at hindi daw natupad ang usapan ng December hanggang sa nausog ng January and then hanggang ngayon wala pa rin. Apo. Yung po, nagka-problema po kasi sa production po namin dun sa mga paggawa po nung sidecar. Then nag-usap na po kami nung after po nung mahal na araw. Ang usapan po sana po namin, ibabalik na lang po yung refunding na lang po yung pera. Kaso po nung pagkatapos po ng mahal na araw,
Nawala po kasi yung cellphone ko kaya hindi ko po makontak. Sir Raymond, ganito na lang, no? Kasi medyo dumadami ang usapan dyan. Whatever it is, sir, may responsibilidad ka. You have to take it with a sense of urgency na dapat gawan mo ng paraan itong problema ni Sir Nicolas. Kasi ang nangyari dito, sir, nagbayad na siya, nagtiwala siya sa iyo. And then yung nangyari is hindi na-deliver sa iyo yung bagay or yung hindi mo na-deliver yung sidecar sa kanya. And syempre, bilang siya yung tao na naglabas ng pera, sasama ang loob niya at magkakaroon siya ng problema din sa kanyang negosyo. Kasi yung kanyang hanap buhay din ay yun nga sa sidecar at sa pagta-tricycle. So, may nasimulan ka ba na isa doon sa sidecar na pinapagawa ni Sir Nicolas o wala? Ang ano po kasi doon, sir, i-refund na lang po sana. Hindi, po yung so wala pa nagagawa. meron po, pero ano na po siya, standby na po kasi. Hindi, ibig kong sabihin, may nasimulan na ba na buo matapos makuha ang down payment or hanggang Meron po. ngayon ay wala pa rin? So wala. Meron po. Meron? Meron po. Meron po. Ano gawa mo? Bakit hindi nagkaroon ng update dito si Sir Nicolas? O may nasimulan na pala na ganito, ganyan. Bakit umabot sa punto na lang na i-refund? Yun din po, sabi, nag-usap po kami kasi noon, sabi po, refund na lang din. Okay, sabi naman po. Bali yun lang po, nawala po yung connection ko, kaya yun po, na-tenga po, tsaka nagamit ko rin naman po yung pera. Okay, so Pero, kailan yung plano mo na ibalik sana yung ibinayad ni Sir Nicolas? ano po, ito pong less than 15 days po, may bibigay ko na rin po. Less than, anong specific date, sir? Kasi mas maganda na may specific date tayo na pag-uusapan. Kasi matagal na, sir. Matagal na, dapat December pa lang na-deliver na yung sidecar na yan. Tapos umaabot na ngayon ay April 22. Umabot na ng ilang buwan. 4 months delayed ka na, sir, or almost a year. No? So, I think it's more or less dapat ikaw yung magmamadali para maibalik sa kanya ang kanyang binayad. Apo, soon as possible po, ibabalik ko rin din po. Hindi, sir, I need a date. Kailan mo maibibigay at matutupad? Yung ano na lang po, after 15 days po, yung date po noon is ano po. After 15 days, ano yan? Mga May, what? May 10? May 5? 7 po. May 7. Apo. So, nakangako ka dito, naka-tape din to, naka-record na May 7 mo ibabalik. Tama? Apo. Tsaka ano po, pinapako ko po yung number po kasi ni Sir kay ano po yung, meron po kasi siyang kamag-anak dito, kapitbahay din po namin. Kinukuha ko po sa kanyang contact Ganito, number. sir, nandito si Nicolas ngayon sa studio kung gusto mo makausap. Sir Nicolas, para din magkaroon kayo ng maayos sa pag-uusap, ito si Raymond. Pwede ka magsalita, sir, anytime. Raymond, sa akin lang naman gusto ko lang may balik na yung 25K. Apo, sige po. Yun lang naman sa akin Kasi nawalan na ako ng tiwala sa'yo. Siyempre sa tagal ng panahon, lagi kang nangangako. Kaya yun lang sa akin, may balik mo yung 25K, okay na sa akin yan. Apo. Yun lang po din po, boss. Humingi po talaga po ng taos-pusong sorry po. Talagang mali po yun. Ito na po yung talagang huli na po na sabihin ko sa inyo na i-refund ko na po yung ano nyo. Kasi nawala talaga po yung contact ko sa inyo noon. Kaya hinihingi ko po kay sa kamag-anak nyo po dito. Kay Louie yung number nyo. Sir Raymond, alam mo pala na may kamag-anak si Sir Nicolas dyan sa lugar. Bakit hindi nyo nasabihan na nawala yung cellphone or kung ano man yung sinasabi nyo kanina sa dahilan kung bakit hindi mo siya makontak at makausap? Po, yung nga po, nasabi ko rin po sa kanya dun sa kamag-anak niya po dito. Pero busy po, pareho po kami na busy niyan. Yun po yung kamalian ko po na hindi ko talaga po pinalo up agad. Sir, matanong ko lang, no? Just to ask din, yung mismong paggagawa mo ba ng mga sidecar ay meron din business permit? Meron po. Bali nakuha na po namin lang po. Meron. Kailan mo nakuha itong business permit? Bali, nung ito lang po mga kwan, nag-renew din po kami ng mga DTI po tsaka mapan. Nag-renew kayo, pero nung tumawag kami sa mismong business permit and licensing office, sabi daw wala. Opo. Bali, naglalakad pa lang po siya, going pa lang po. Sir Raymond, medyo tumatagilid ang usapan mo dito Ang sinasabi mo kanina na meron kang business permit, tapos ngayon sinasabi mo nilalakad. Sir, ang gusto ko lang sa akin dito ay para maging totoo at isusunod ka talaga sa usapan. Baka bilang mamaya sa sinasabi mo, hindi ka tutupad dito sa May 7 na sinasabi mo.
tutupad po ako, boss. Yung sabi ko po, boss, boss Burigsay, talaga pong ipupush ko po yun. Kaya po sabi ko po kanina, less than 15 days po. 15 days, sir, mas maganda sana kung mas madali or maybe 1 week. Po, igagawan ko po talaga ng paraan po para may balik na po kay sir. Kasi yung nga po sabi niya, yun ginagamit niya po sa panghanap buhay. Yun po talagang... Sir, ang sa akin is matagal na nag-aantay itong si Nicolas. Ang para sa akin is gawan mo ng paraan na sa iyo ang problema, ayusin mo. Hindi mo dapat pinaantay ang mga customer mo. Kasi the fact na lumabas ka na dito ngayon sa programa din, hindi mo din iniisip na pwede mong kasiraan ito? Dahil hindi mo na ibigay ang dapat na makuha ng inyong customer or mga buwibili sa iyo. 'Di ba? Paano pa kaya magkakaroon ng tiwala ang iba mo mga customer kung mismong ikaw hindi mo matupad? Tutuparin ko na po yung para po maikon na po namin ni Sir Briggs. Tuparin mo, pero ang para sa akin is either end of the week or start of next week maibigay na, sir. Kasi ang gusto ko lang naman dito is be a responsible business owner. Again, hindi kami anti-business. Pero kapag once na isang negosyante or business owner hindi tumutupad sa usapan at nangako at nagbigay na itong customer natin ng pambayad, mas maganda, sir, ay talagang dapat managot ang business owner kung sino man yung naghahawak ng company para may ayos ka agad. Kasi sir, may panlilin lang at pagpapabaya. Nauso na din ngayon ng mga scam sa hirap ng panahon din ngayon, paakyat pa lang ang iba't ibang tao ngayon sa buhay, ay nagkakaroon talaga ng problema na ganyan, ay mas lalo nahihirapan ang buhay nila, sir. Apo, yun po. Iano ko po talaga po. Mas maaga po dun sa sinabi ko pong date po. Anong date na mabibigay mo? Yun po yung mas maaga po doon, kaya po less than 15 days po. Kahit po, igawan ko po ng parang kahit 1 week lang po. O sige Raymond, agahan mo at asahan namin na talagang gagawin mo yan kasi una-una nakatape yan at mag-monitor kami at makikipag-usap kami dito kay Nicolas kung talaga bang nakuha na niya. Kasi kung hindi pa, babalikan ka namin kasi unang-una may usapan tayo dito, boss. Pati BPLO na mismo, sinabihan na namin at mismong kapitan. Biro mo, kapitan nga, hindi nga alam na meron kong pagawaan dyan. So, anyway, sir, ang gusto ko lang naman ay magawa ng paraan itong kay Nicolas kasi syempre, pahirap din sa kanyang buhay ito. Apo. Okay, Sir Raymond, sige. Okay, magandang umaga at maraming salamat sa iyo. Apo. Okay, so, anong nakita mo dun sa usapan? Okay ba sa iyo? Okay lang naman, sir. Okay naman. Basta importante lang mabalik. Okay. Ang sa amin lang is tuluyan ka makipag-ugnayan sa amin para magawa namin ng paraan kung sakali mang hindi man talagang magbigay, ay syempre magkakaroon na ng pag-uusap with law enforcement sa ganyan na bagay. Opo, sir. Okay? So, I think more or less okay na yan. Hayaan naman na natin si Raymond din nagawa ng kanyang part. Mukhang mabait naman makipag-usap. Pero ang problema, medyo nagsisiwaling ng konti. Oo. Ha? Mabait naman yan, sir. Kaya lang, yun nga. Hindi niya natupad yung usapan. Pero salamat, sir. Well, maraming salamat din sa paglapit dito sa Bitag at sa pagtiwala sa aking ama. Yun lang naman ang gusto namin mangyari, sir, today. Okay? Yes, sir. Thank you rin, sir. Okay na po, sir. Nagbayad po agad, sir. Na-actionan agad. Kaya nagpapasalamat po ako, sir, sa inyo, sa lahat ng staff nyo dyan, kay Sir Carl Tulfo at kay Sir Bitag Ben. Napakabilis po ang action, sir. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Basta kay Sir Bitag, napakabilis po ang action. Talagang napakabilis talaga. Yun lang po, sir. Salamat po. Okay. Sir Nicolas, maraming salamat din at paulit-ulit kong sinasabi to, maraming salamat muli sa pagtiwala dito sa tanggapan ng Bitag at sa namumuno na si Ben Tulfo. Maraming salamat po ulit, Sir Nicolas Burigsay. Sa ngalan ng aking ama ni si Ben Tulfo, ito ang hashtag ipabitag mo.